34 na party list groups pinadalhan ng COMELEC ng notice para baklasin ang kanilang mga campaign materials na hindi sumusunod sa mga panuntunan. Sa batala, Congressman Erwin Tulfo muli iginit na haharapin ang panibagong disqualification case na isinampa laban sa kanya. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Baklas o disqualification? Yan ang babala ng Commission on Elections sa mga kandidato na pasaway sa paglalagay ng kanilang mga posters at campaign materials. Paulit-ulit na kasi ang COMELEC na pinapatanggal ang illegal na posters pero may ilan sa kanila na nagmamatigas pa rin. Kaya naman may 34 ng party list organizations ang masasampulan ng COMELEC at padadalhan ng notice to remove para baklasin ang kanilang posters sa loob ng 3 araw. Mag-i-issue kami party list na pinapatanggal namin ang kanilang mga campaign materials sa buong bansa. We are going to issue today. Yesterday nag-issue rin kami ng mga ganong kadami. Everyday po kami nag-i-issue. Karamihan naman ang nilabag ng mga party list, maling lugar sa paglalagay ng posters, maling size at hindi environment friendly. Kung hindi nila ito agad natatanggalin, hindi magdadalawang isip ang COMELEC na sampahan sila ng disqualification case. Maling size po, materials, environmentally unfriendly at saka po nasa maling lugar. Makikita niyo po doon pag provide ko sa inyo yung mga notices na naka-check po kung ano yung violation po nila. And they will have to remove in 3 days. Otherwise, we will be filing disqualification. Nauna na namang nasampulan ng COMELEC ang ilang senatorial candidates pero sa ilang nabigyan ng notice to remove, iisa pa lang ang tumugon at nagbaklas ng kanyang posters. Hinihintay pa ng COMELEC ang iba pang kandidato at kung sakaling hindi talaga sila sumunod ay posible silang masampahan ng disqualification. Samantala, may panibagong disqualification case naman na tinanggap ang COMELEC laban kay senatorial candidate at incumbent Congressman Erwin Tulfo. Ang nagpetisyon ay isang nadeklarang nuisance candidate ng COMELEC sa pagkasenador at kumakandidato na nominee sa isang party list. Umaangkla ang petisyon sa issue umano ng political dynasty. Sabi naman ng COMELEC, agad nilang diringgin ito. Umasa kayo that the COMELEC division and later on if it will be raised to the NBank kung sino man yung mananalo, matatalo, will decide these cases expeditiously para kung medyo may hindi papala rin dito ay makapunta ka agad sa Korte Suprema. Naglabas naman ang pahayag si Tulfo hinggil sa ikalawang petisyon laban sa kanya. Anya, hindi pa niya natatanggap ang opisyal na kopya pero handa niyang sagutin ito. Ipinauubaya na rin niya sa poll body ang desisyon sa kaso. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.